Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo ngayon ay dumadako na sa ika-5 linggo sa ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ipinapahayag sa atin ang ating kalakasan. Kayo ba? Sino ba sa inyo o sino ba ang nagbibigay ng inyong kalakasan? Madalas sinasabi natin ang ating kalakasan ay ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, sila yung ating kalakasan. Alam nyo, minsan, kumain po kaming mga batang pari sa labas. Kasama ko po yung aking mga kasamang mga pari. At pagkatapos, meron kaming natirang pagkain. At dahil merong natira, pinabalot namin yung natirang iyon. At habang kami ay papauwi na dito sa Antipolo, ay napaka-traffic. At maya-maya dahil traffic, merong isang bata na kumakatok doon sa aming sasakyan at namamalimos. At dahil meron kaming tirang pagkain, yun na lamang yung ibinigay namin doon sa batang namamalimos, yung pagkain. At dahil sa traffic, kitang-kita ko na yung batang iyon ay tuwang-tuwa at patakbo siyang pumunta doon sa gilid, doon sa may kalsada. At doon tinawag niya yung kanyang mga kalaro, yung kanyang mga kasama. Tinawag din niya yung ilang mga matatanda. At pagkatapos, sama-sama silang nagkainan. Doon sa kakapiraso, kakapiranggot, kakaunti. Subalit, naging kasiyahan, naging kagalakan, at sama-sama silang kumain. Naging kalakasan ng mga tao yung kakapiraso na mga bagay na yon. Kung titignan natin mga kapatid, pwede naman niyang solohin na lang yung pagkain. Pwede na lang niyang ilagay sa kanyang bulsa at pagkatapos, kapag walang nakakakita, kakainin ko na lang ito ng akin. Hindi na ako mamimigay. Parang ito nga lang, kakaunti lang, kulang pa sa akin. Bakit pa magbibigay ako sa iba? Pero nakita natin mga kapatid, kung paano yung batang iyon sa kabila ng kanyang kakulangan, sa kabila ng kanyang kahirapan, sa kabila na siya ay walang-wala, subalit siya pa rin ay nakapagbigay. Siya pa rin ay nagbibigay. Siguro magandang tingnan din natin yung ating mga puso at kalooban. Sa sandali na tayo rin naman, nakakapagbigay ba tayo? Kahit na sa sandali na tayo ay walang-wala, sa sandali na tayo ay naghihirap. Subalit kung titingnan natin yung batang iyon mga kapatid, sa kabila ng lahat ng iyon, naging kalakasan siya ng kanyang mga kasama, ng kanyang mga kapatid, ng kanyang mga kaanak. Yun po yung tema na ating pagdinilayan ngayon. Paano nga ba tayo magiging kalakasan ng ating kapwa-tao? Hayaan niyo pong tulungan tayo ng mga pagbasa natin ngayon para sagutin yung katanungang iyon. Una, sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano si San Pablo at si San Bernabe ay pumunta doon sa lugar na kung saan ay nagkakatipon ang Kristiyano. At doon, pinalakas nila ang mga taong naroroon sa pamagitan ng kanilang presensya. Presence, ika nga. Na kung saan mga kapatid, kung yung isang tao ay naririyan, present doon sa tabi mo, nandidiyan sa sandali na ikaw ay dumadaan sa mga hirap at pagsubok ng buhay, siya ay magiging kalakasan mo sa iyong buhay. Di ba mga kapatid, alam natin yan, na kung halimbawa ang pamilya ay dumadaan sa hirap, subalit kung nandidiyan yung presensya ng mga magulang, ng tatay, ng nanay, ng kanyang mga anak, nandoon yung kabuuan, yung presensya ay importante. Kaya nga kahit na merong karamdaman, kapag halimbawa ay dumalaw yung isang tao, ito ay nagiging kalakasan sapagkat nandoon yung kanyang presence, nandoon yung kanyang presensya. Kaya nga ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yun po yung una. Paano tayo magiging kalakasan sa ating kapwa-tao? Dapat yung presence natin ay nandoon. Kung paano si Pablo at Bernabe sa ating unang pagbasa ngayon, pumunta doon sa mga komunidad ng mga Kristiyano para maging kalakasan nila, nandoon yung kanyang presensya. Yun po yung una. Pangalawa, ano pa ang ginawa ni San Pablo at ni Bernabe sa ating unang pagbasa ngayon? Hindi lamang yung kanilang presence, bagkus tinulungan sila, pinalakas sila sa pamagitan ng kanilang tulong. Meron silang konkretong ginawa
Hindi lamang nandoon, sige, bahala kayo, solusyonan nyo yan, pero meron silang konkretong ginawa. At ano ang ginawa ni San Pablo at Bernabe sa ating unang pagbasa ngayon? Dahil nakita nila na nahihirapan yung sambayanan sa kakulangan ng mga leader, pumili ng mga leader itong si San Pablo at Bernabe para nang sa ganon may magtataguyod sa bayan ng Diyos. Ganun pala ho, ano? Importante pala doon sa mga kalakasan natin na ito ay gagawa din ng solusyon at tutulong sa atin. Hindi lamang titingin sa atin, hindi lamang sapat yung presensya, bagkus mayroong tulong na ibibigay sa bawat isa sa atin. At ganun yung ginawa sa ating unang pagbasa ngayon. Tinulungan ni na San Pablo at Bernabe ang bayan ng Diyos. Yun po yung pangalawa. Paano tayo magiging kalakasan ng ating kapwa-tao? Dapat nandoon yung tulong. Yung tulong. Alam nyo, isang magandang terminology pa doon sa tulong ay yung tinatawag natin na support system. Alam nyo, importante ho sa buhay natin na meron tayong support system na kung saan kapag tayo ay dumadaan na sa mga hirap, mga pagsubok ng buhay, o kahit sa kaligayahan, kahit sa tagumpay, meron tayong support system na tinatawag. At itong support system na ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan, mag-cheer sa atin, magbibigay sa atin ng mga kalakasan at mga salita na kung saan magpapatuloy sa atin sa ating paglalakbay sa buhay. Kayo ba? Sino ba yung itinuturing ninyong support system ninyo? Yung mga kumari ninyo? Yung mga kapitbahay ninyo? Support system, hindi po kachismisan, ha? Support system, hindi po yung mga fake news yung pinag-uusapan. Kung hindi, alam mo na meron kang kaibigan na matatakbuhan, alam mo na meron kang kamag-anak na naririyan, alam mo na meron kang mahal sa buhay na tutulong sa iyo. Support system. Meron ka bang support system na tinatawag? Sino yon? Baka mamaya kaya tayo nahihirapan, kaya tayo nasasaktan, kaya tayo hindi makakilos sa buhay sapagkat yung support system na yon ay unti-unti nang nawawala, unti-unti nang bumabagsak. So yun po yung pangalawa. Ano ang ginawa para maging kalakasan ng bayan sina Pablo at Bernabe? Una, yung kanilang presensya. Pangalawa, sila ay nagkaroon ng support, ng help doon sa bayan ng Diyos. At pangatlo, sa ating namang ikalawang pagbasa ngayon, narinig naman natin sa aklat ng pahayag kung paano ang Diyos inaakay tayo patungo sa kalangitan. Ganun pala ho, ano? Yung palang magpapalakas sa atin ay inaakay tayo sa kalangitan. Hindi sa kasalanan, hindi sa kasamaan, hindi sa kadiliman, bagkus inaakay tayo patungo sa kabutihan, patungo sa kaligtasan, patungo sa kalangitan. Ganun pala ho, ano? Kung tayo ay magiging kalakasan ng ating mga kapatid, dapat nandoon na sila ay inaakay natin sa katotohanan, hindi sa kasalanan, hindi sa kadiliman, hindi sa kasamaan. Yun po yung pangatlo. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na tayo ay ibinabalik doon sa Last Supper, doon sa huling hapunan ng ating Panginoon, na kung saan si Jesus ay naghahabilin sa atin. Si Jesus merong inihahabilin. At ano yung habilin sa atin ni Jesus? Magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Malalaman ng lahat na kayo'y mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan. Pero ano ba yung pagmamahal? Father, kahit sino naman, di ba? Yan din naman ang utos, magmahal. Paano ba namin malalaman yung tunay na pagmamahal? Hindi ko alam mo, yung mga kaidaran ko dito, no? Noon tayo ay mga nasa grade school, nasa high school, may nauso nun no? Yung slam book, naalala niyo pa ba yun? Na kung saan lahat ata ng kaklase natin, pinapasulat tayo doon sa slam book na yon. At meron doon laging isang tanong. Ano yung tanong? What is love? Ganyan ako, may mga kaidaran ata ako dito, no? What is love? Di ba? Ano yung sagot nyo doon? Yung iba nagiging maarte pa sa pagsagot, ano? Pero kapag halimbawa, sasagot ka ron at hindi mo alam kung ano yung sasagot mo, isa lang ang common na sagot. Ano? Love is
Blind. Di ba? Love is blind. Laging ganon. Yun ang isusulat mo doon. Kapag hindi mo na alam kung ano yung isasagot mo doon sa slam book, kasi ang dami-dami. So isipin nyo, kung 50 kayo na magkakaklase, 49 na slam note yung nando doon sa'yo at sasagutan mo yun isa-isa. Hindi pa uso doon yung airdrop. No? Hindi pa uso doon yung sasagot, airdrop mo na lang. Di ba? Yung sagot ko, hindi. Isa-isa yun, susulatan mo. No? Isa-isa talaga yun. Yung iba pa nga, lalagyan mo pa ng design, lalagyan mo pa ng mga heart-heart, lalagyan mo pa ng kung ano-ano. No, ewan ko, nauso ho yun, yung pang mga may mas edad pa sa amin, nauso ba yun ng panahon nyo? No? O panahon na lang ho namin, yung nauso po yun. Ganun ho noon, what is love? At kung titingnan ho natin, kung i-google natin, o kaya i-AI natin, ngayong panahon na to, hindi na uso si Google, ang term na ngayon, i-AI mo na lang, So, i-AI mo. Kapag i-AI mo, yung tanong na what is love? Naku, hindi mo mabibilang kung ilan yung definitions na ibibigay sa iyo ng AI. Pero ano nga ba yung pag-ibig? Sabi ni Jesus, makikilala daw na tayo ay mga alagad niya kung tayo ay nagmamahalan. Pero dapat yung pagmamahala na yon ay katulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga mga kabataan, kapag meron nagsabi sa iyo, I love you, mahal kita, ituro mo yung krus. Ituro mo si Jesus at sabihin mo sa Kanya, kaya mo ba akong mahalin katulad ng pagmamahal ni Jesus sa akin? Yung mga mag-asawang naririto ngayon, ano ba ang pamantayan ninyo ng pag-ibig? At sana yung pag-ibig na yon, ituro mo si Jesus at sabihin mo sa Kanya, mamahalin kita katulad ng pag-ibig ni Jesus sa akin at sa iyo. Pag-ibig. Ang pag-ibig natutunan natin sa Diyos. Ang pag-ibig natutunan natin kay Jesus. Hindi sa Google, hindi sa AI, hindi kung kanino pa man, bagkus ang pag-ibig ay natutunan natin sa Diyos, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Kaya kapag tayo ay nagmamahal, kapag tayo ay umiibig, at ang pag-ibig na ito ay isinasabuhay natin ng aral at turo ng ating Panginoon, makikilala nila na tayo ay mga alagad ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sana po yung pag-ibig na yon, hindi natin kinakailangang i-preach. Hindi natin kinakailangan sabihin, Katoliko ako, tagasunod ako ng Panginoon. Sa pagsasabuhay ng pag-ibig, makikilala na ikaw ay alagad ng ating Panginoon. At paano mangyayari yon? Papalakasin natin ang bawat isa. Ganun pala ho, ang pag-ibig ay karugtong ng pagpapalakas. Hindi ka pwedeng magmahal na hindi mo papalakasin yung iyong kapwa-tao o yung isang tao. Hindi ka pwedeng magpalakas nang hindi ka nagmamahal. Nandoon yung dalawang ito, pagmamahal at pagpapalakas. At paano natin papalakasin ang bawat isa? Yung presensya natin ay importante. Paano natin papalakasin yung bawat isa? Nandoon yung support system natin sa bawat isa. Paano natin papalakasin ang bawat isa? Aakayin natin sila patungo sa katotohanan. 3 bagay ang pinagnilayan natin ngayong umaga. Paano makikilala ng lahat na tayo'y tagasunod ng Panginoon? Hindi sapat na ilalagay nating Katoliko ako, alagad ako ng Panginoon. Bagkus dapat nandoon na tayo ay nakikita sa ating puso at kalooban, sa ating buhay at pang-araw-araw na buhay, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tandaan natin, makikilala nila na ikaw ay Kristiyano, tagasunod ng Panginoon, kung isinasabuhay mo ang pag-ibig. Amen.